Kung hindi 3, 2. Uy, magandang balita yan. Oo. Yung isa nga lang maganda na eh. Oo. So, sa madaling salita, walang problema sa Davao. Wala. Kahit tumakbo lahat ng Duterte as Oo. senador, Hindi, safe Davao ang will be Davao. in good hands. So, Davao will always be in good hands. Malaki kasi ang pangarap niya sa Davao. Hmm. At gusto niyang gawin parang Japan. Ang plano niya is infra. Infra. Yan ang talagang pututukan daw niya. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin sina Sir Jason Sam. Grabe pala tong balak o pinapangarap ng mga Duterte para sa lungsod na Davao. Nagagawin nila ang lahat para maging mala-Japan ang atake ng lungsod ng Davao. Grabe naman, napakaswerte ng mga taga-Davaoenyo, no? Na may mga Duterte sila na tunay na nagmamalasakit at may pangarap sa kanilang nire-representang lugar. Sana all na lang talaga. Nadagdag pa rito mga kababayan, wika ni Sir Jason sa lalo pa nilang pag-iigihan, no? Na hindi lang Davao ang kanilang ifo-focus, kundi buong Pilipinas na. Kung sakali mang mahalal ang mga ito sa pagka-Senado. Nawika nga ni Sir Jason sa baka 3 no, sa mga Duterte ang tumakbo sa taong 2025. Napakaganda nga namang balita niyan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip outs po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, never again say no to Marcos Romualdez na wag nating hahayaan na maluto itong senatorial election, no? Tama na ang 2 years na pangamkam ng mga House of Crocs tulad nila Kimbo, Abante at marami pang iba. Nakita nyo yan sa larawan mga kababayan, naglaylo ang mga crocodiles at hindi na sila nagsusuot ng mga mamahaling gamit sa harap ng publiko. Ayan mga kababayan, nag-downgrade na sina Kimbo, sina Abante, no? Dahil nabutata na lifestyle check na at nagkakandidadura na naman na kayong mga taong taga Marikina mag-isip-isip kayo na wag nyo nang iboto ang mga yan dahil magiging kawawa lang kayo. Babaha lamang sa tuwing bagyo habang sila bumabaha ng salapi na galing sa kaban ng bayan. Na baka nakakalimutan nyo mga kababayan ang mga kaso ng dalawang ito, no? Ating pasadahan muli mga kababayan kung ganun. Kung ako, Mr. Chair, kukumpiskain na lang yung yaman nito at pauwi na sa China ito. Grabe. Anyway, kung ikaw ang presidente, Abante, talagang nanakawin mo lahat, no? Ito pa mga kababayan. Hello po. Magandang gabi. Galing lang po akong Congress. Medyo pagod na. Pero ito po, kailangan ko pa pong gumawa ng video dahil ang dami pong nagme-message sa akin ng kumakalat na video. Wala pong katotohanan ang pinapakalat nilang fake news. Kailangan po natin ngayon ay magkaisa. Bobo ka ba? Pag na po tayong Paanong fake news ikaw nga ang naglantad ng mga luho mo? From tricycle, luxury car na ngayon in just 2 years. From Bagtiangge, naging Louis Vuitton. Na dati walang pahikaw relos pero ngayon milyones ang halaga ng mga alahas at relos. Ang kapal ng mukha mo para sabihing fake news yun, Kimbo. magsiraan. Magtulungan na lang po tayo. Napakarami po nating mga problema. Pagtulungan na lang po nating hanapan ng solusyon, trabaho, kalusugan, at iba pa. Lagi po kaming narito para tumulong dahil ang serbisyo ay dapat walang pinipili. Walang kwentang speech, ano yan? Para depensahan ng sarili, sasabing fake news. Gusto mo bang makita ang mga comment ng taong bayan sa'yo, Kimbo? Sige, pakita natin. Kung tungkulin nyo po na busisiin yung budget, bakit sa OVP lang yung ginigisa nyo? Haha, samantalang yung ibang department, di nyo iniimbestigan lalo na sa Office of the President na sobrang laki na nakapagtataka magkano lang sahod ng mga congressman tas milyon-milyon yung mga bag, kotse, real quick, di ba? Sabi ni Adelberto, ayusin mo kasi Marikina flood control, asan na? Correct naman, ninakaw. Hirap mo paniwalaan, sabi ni Renjung. Saan nyo po nabili? Yung bag nyo branded, saka po magkano po bili nyo? Ano fake news doon? Yung presyo o yung dami? Si Madam Chair, always my script.
Oh, wag po patutulog ng busog, masama daw po yun. Pa-flex ng watch, crocodile. Kim Buwaya. Naku. At yun na nga no mga kababayan, kung kaya naman kayo nang umusga kung nararapat pang maupo ang mga tolongges na ito, no? Nakakasuka na ang kakapalan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ito ulit, Oo. tinitingnan mo yung ano na may pag-asa pa tayo, yun nga lang kailangan bumoto ng tama. And Oo. ako yun nga nakikita ko at least sa 2028 ako very positive that Sara will be the next president unless meron talagang tragic na mangyari. Ako yun na talaga nakikita ko. But sa 2025, going sa 2025, kailangan din natin bago natin pag-usapan tong mga senators, Mm. ang tanong ko dito kasi nakausap namin the last time si PRRD, tinanong namin siya straight at Mm. ayaw niya tumakbong senador. Mm. And si Mayor Baste, Mm. nakausap din namin, tinanong namin na, and then syempre si Kong Pulong din namin nakausap. So, sa tingin mo ba, and despite na mga nakausap namin, baka may balita ka dyan from the inside na may tatakbo kayang Duterte sa Senado? Mm, Tingin ko meron. Hmm. Tingin ko meron. meron yan. Kung hindi tatlo, dalawa. Uy, magandang balita yan. Oo. Yung isa nga lang, maganda na eh. Oo. Yung Kasi, dalawa pa. kasi uy, ang okay. ang pinag-uusapan lang naman dito kung halimbawa tumuloy si Baste dahil there seemed to be a clamor for him to run, no? Nationally. Sino ang tatakbong mayor? No? Yun. Kasi hindi namin pwedeng ibigay in a silver platter sa isang engot na party list representative na gusto maging mayor, no? So, alam mo, yun yung kung mai-interpret ko, but indirectly, hindi naman dinerecho sa amin to ni Mayor Baste, pero yung pagkakakwento niya sa amin, hindi niya mapapayagan na mawalan yung Davao eh. Kasi pag tumakbo nga daw siyang senador, sino sa Davao? Hindi, marami pa namang materyales. Yun lang, pag-uusapan talaga. Pag-uusapan ng hugpong ng taga Davao yan. No? Kung sino ang in case tumakbo o pumalaw ang mga Kumbaga ang gagawin niyan, kukuha ng tao ang mga Duterte na pwedeng tumakbo sa pagka-mayor o kaya congressman, no? Upang mabantayan ang lungsod ng Davao at hindi mabalahura. Panigurado ganyan ang taktik niyan ng mga Duterte. Hindi naman sila papayag na tatakbo silang senador tapos mababalahura ang lungsod ng Davao na pinaghirapan nila sa mahabang panahon. Hindi maaari yun mga kababayan. Gagawa sila ng paraan. Duterte sa national. Sino ang maiiwan? Kasi nandiyan sila Vice Mayor Kitain, no? Nandiyan naman yung may isa pang Duterte na young and anong tawag nito? Pwede, no? Si Kitty is already of age. No. Si Kitty. Oo. Nasa edad na si Kitty. 18 na siya. So, pwede na. Na pag-uusapan pa nila yan. I'm sure they have more than 8 days, no? Ako lang, sa akin lang kung akong kunwari tatanungin. Si PRRD, mag-mayor ng Davao. Pwede. Kasi para hindi na siya lalayo. Lahat yan, pwede lahat. Tapos si Baste, mag-senador. Kung ako lang ang masusunod, syempre hindi naman natin sila pwedeng utusan eh. Pero yun ang maganda sana. Basta kami dito sa Davao, hindi namin problema yan. We have more than enough leaders na pwede. But never, kahit kailan di mananalo mga Nograles dito. No way, no way. Alam mo, langaw eh. Kasi from the hotel, going to KOJ. Kaya nga nag-party list na lang yung mga yan. Wala na talagang chance na. Wala silang pag-asa no? Regular? Wala silang lugar. Wala man silang baluarte. Wala baluarte yan eh. Ang tatay nila, ang baluarte, Capo View Hotel, coffee shop. Kaya 3 beses, 4 na beses tumakbong mayor si the late na Boy Nograles, hindi nanalong mayor eh. Nilalangaw nga, Sir Jay, kasi from the hotel going to KOJC, nadadaanan namin yung lagi yung nagbibigay silang ayuda dyan. Langaw yun. Oo. Nilalangaw yung headquarters nila dyan. Wala naman talaga. Walang charisma yan. Wala silang chance. So, dito si Jay Guevara, shout out.
So, sa madaling salita, walang problema sa Davao. Wala. Kahit tumakbo lahat ng Duterte as Oo. senador, Hindi. Si- safe Davao ang will be Davao. in good hands. So, Davao will always be in good hands. ay may Kasi ibubulong ako, Sir J. Oh. May ibubulong ako, Sir J. Taga ano to eh. Kaibigan to ng isa sa mga Duterte. May binulong siya sa akin. Bubulong ko total at 3,300 lang naman ang nanonood. Sige lang. Sinabi niya na Dito naman may sa site isang- ko, 334,000 lang naman ang nanonood sa'yo ngayon. ang dami. Oh. May binulong siya na meron daw pakawalan isang naniniwala sila pakawalan ng isang vlogger na kunwari kontra Marcos pero totoo nandun pa sa loob. Saka ako nasasabihin kung sino. Oo, po. Alam mo, walang pagdating sa politika, Naku po. ano yan, walang tatalo sa kay Mayor Digong. Ha? Oh. Amoy nila naamoy nila. Basang-basa yan. Oh. Ano yan? Sabi magaling namin yan. nung narinig namin yun, Oh. we told you so, sabi Oo. namin. We told you so. Totoo yun. Walang ano. Ang galing, Magaling no? yung mga yan. Kung ako nga, taga-bukid ako, alam na alam ko kung anong nangyayari lahat yan sa Maynila. Titiktikan nyo palang mga Duterte, naamoy na nila, mga kababayan, ganyan katindi. Di ba? Oh. Oh. Ay, pagka Sinasabi Maynila ka, ha? saan ba Pero- nagsimula yung Code Blue? Oh. Oo. O, di ba? Saan? Kaya lahat kayo na-shock. Oh. Bakit alam ko na may emergency? Sa may Pasig River nung araw na yun, di ba? Nung gabi yun. Oh. May nilipad ng helicopter, di ba? Oh. Nandito ako sa bukid. Oh. Marami tayong contact pa rin. Maraming loyal na mga tao na gusto para sa bayan. Okay. Yan, kilala ko yan, sabi ni Jay Guevara. Anharo, thank you, ha. Oo, narinig niya yun eh. Narinig niya, pero hindi pa bumabaliktad eh. Ano pa? But anyway, next. So, sige. Ah, Oy, baka isipin ng tao, tatakbong konsehal yan si Jay Guevara ha, kasi namigay kayo ng ayuda dyan sa Maynila. Hindi yan tatakbo. hindi tatakbo. Nakasanayan lang niya na mamigay. Oo, namimigay sa waxis yan. Oo, Namigay nga ng mga namimigay dami ng yan, waxis. Oo, namimigay yan sa ano. Oo. Sige, next. Ano ba masasabi natin kasi ito si Aimee kasama sa Team Saan? Pulburon. Hindi, Kasama, pero biglang Hindi nag-independent. Oo. Biglang nag-independent. So tanungin na rin natin sa ating mga viewers, Hindi siya independent. habang sinasagot ni Sir J, bakit siya nag-independent? Anong Hindi siya pakulo yun? independent. Coach, hindi sige, siya sige. independent. Hindi siya independent. Kasi ayaw niyang masaktan yung kapatid niya, yung adi niya. Sabi niya sa kanya galing yan eh. Ayaw din niyang masaktan yung yung kaibigan niya. Sabi niya, kaibigan niya si Inday Sara. Aha. Di ba? Ang gusto lang niya saktan tayo. Trapo. Hindi marunong gumuhit. Kailangan. Oo, hindi Ano? pwede yun. Mambubudol. Parang ang ibig niya correct. sabihin, hindi ko pwede saktan ito. Hindi ko pwede Ano yun mga kababayan, namamangkas sa dalawang ilog? Itong si Senator Aimee? Hindi pwede yun. At saka nakita na natin, naging senador na siya. May pagkakatuon na dapat magsalita siya patungkol sa pagpupulburo ng kanyang kapatid na si Bonget pero hindi niya magawa. Kaya wag na iboto yung si Senator Aimee. Wala namang nagagawa Nauupo sa Senado tapos hindi man mapagsabihan ang kanyang kapatid. Wag na. Wala tayong mapapala sa kanya. saktan ko. Dito na lang ako. Ito lang, bubudulin ko yung mga tao. Hindi niya pwedeng saktan si Kapatid niya si Utol eh. Oo. Hindi niya pwedeng saktan ang Duterte kasi malaki mawawala. Kaibigan niya, oo. Hindi, malaki mawawala ang boto. Oo, kasi siya, kumbaga, nangangatig siya. Kumakatig siya sa kanan, kumakatig siya sa kaliwa. Ang Correct. problema, sino ba yung nasa gitna? Tayo yung nasa gitna di ba? Sandali lang. Hindi naman pwedeng babakla-bakla yan, wala kang pipiliin. Correct. Pumili ka, di ba? Oo. No offense. Never again, wag na natin iboto kahit sinong mga Marcoses. Kahit na yang si Senator Aimee. Isurebol na lang natin na ang mga Duterte ang maupo at wala nang halo. Tama na ang kaibigan kapag dating sa politika. Sa mga bakla, marami tayong kaibigan bakla. Pero, di ba, figure of speech lang yun. Oo, yung nakagitna. Hindi mo malaman. Parang gano'n. Ang Nakasip. nakagitna tao yung taong bayan nakagitna rin Mm. Kasi tayo gusto natin, kanino ka ba talaga? Aimee. Oo. Di ba? Kapareho yan. Magtatanong yung mga pro Duterte.
Sa amin ka ba o hindi? Di ba? Oo. Sasabihin naman ng mga loyalista, anya ading, sa Mm. amin ka ba o hindi ka sa amin, di ba? Maraming nagsasabi sa comment section, drama lang yan, no to Amy, ayaw namin sa Marcos, mga ganon. Oo. Oh, si Amy hawak ang COMELEC, nagpe-play safe si Senator Amy. O yan, pakilagay nyo yung mga manunood din ng replay, pakilagay nyo. Okay ba si Mga- Amy? Kasi yung Hindi. kanyang galawan na bigla siyang isinama siya, susuportahan pa rin daw ng Marcos Siyempre, alam nga, team, kadugo nila yan. pero mag-i-independent siya. Parang no? Hindi ka naman parang hindi ka pwedeng, susuportahan ka pa rin ng asawa mo, pero may lalaki ka. Parang ganun di ba? Uy, hindi maganda yun. Uy, Oo. Hindi maganda yun. di ba? Di ba? Oo. Parang Oo. getting the best of both worlds. Hindi Grabe. naman, ang tawag sa English dyan, kung di ako nagkakamali alam mo, minsan-minsan, inahasa natin yung English natin eh. Mm. She wants to have her cake and eat it too. Sabi ng mga nag-English. Di ba? Sa akin, ang Tagalog niyan, trapo. Yun, pinaka short term. Yung sa puristang Tagalog, namamangka sa dalawang ilog. Alam mo, matagal na nating sinisigaw yan eh. Sa katunayan, maraming nagalit sa amin noon na sinasabi namin, yan si Amy, peke yan. Hindi niyan ilalaglag kapatid. Kapatid yan eh. Blood is blood. Akala ko Diba? kung anong peke. Akala ko yung ilong ang peke at saka yung mata. Yung Ay! talukan. Uy, grabe. Peke ba ilong nun? Hindi Sabi ko alam. gawa. Ako hindi kasi ako marunong tumingin yung mga ganyan. Yung mga thank you doctor. Hindi ko alam yan. Baka, dapat ano si yan? Santihin niya yung doktor na yun kung gawa pa yun. Bakit? Hindi maganda? Hindi. Hindi, syempre, di ba magpapagawa ka na lang din. Gandahan mo na, parang gano'n. Hindi siya Pero pwede. ngayon, tumama naman tayo, lumabas yung totoo, di ba? Lumabas yung totoo na hindi, iba yan si Nars, AYT, maraming salamat po na ano pa rin yan? Marcos pa rin yan. Kunwari lang yan, sumasara-sara. Duterte. Hindi lang Marcos, Romualdez pa. O Romualdez ang nanay niyan eh. Oo, Di ba? So Romualdez Marcos siya. Maria Imelda Remedios. Ano yan? Romualdez Marcos. Yun ang full name niya. Ang pronunciation talaga ng pangalan niyan, ng nickname niya, hindi Amy, Ime. Ime yan. So wala talaga, di ba? Parang si Bongit yan eh. Si Bongbong, Bongit talaga yan. Si Amy, Ime. Naku, sabi ko sa inyo, meron pa nga kami isa sinabi babaliktad eh. Naku, Babaliktad? sabi ko sa inyo, saka na i-announce. Naku, sino Kasi ako kaya hindi yun? naman ako, Si Ping unang umatras si Ping. Si Ping naman talaga, wala namang partido yan ever since. Nakikisakay lang yan no?